Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, kapapasok lang, grabe to. Nabulabog ang lahat. Attorney Gadon kumpirmado na. BP Sara PBBM ex P. Duterte napaluha. Nako, yan po mga kababayan ang ating alamin mula po rito kay Banat News Updates. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Kasi po mukhang bangag na rin po. Ha? At mukhang nakalimot na po itong si ewan ko po ba mga kababayan kung ulyanin na po ba itong si Secretary Gadon, no? Eto, pakinggan po natin itong video ito mga karibin natin. Eto na po. Ito po, bumuwelta po si Secretary Gadon sa mga mismong justices. At tinignan ko rin po yung ilan pong mga vlogger, no? Ilan lang sa mga tampok na vlogger na napag-uusapan natin kung may epekto po ba sa malalaking vlogger na ni BBM yung mga sinasabi, pinipick up ba nila? Aba, akalain nyo po walang epekto. Parang sininyo lang pala ang tinuturong nila rito kay Gadon. Akala ko pa naman ay si Gadon ang magbibigay ng direksyon ng kampanya. Pero dapat 'di ba mga kababayan, kasi nasa administrasyon naman itong si Gadon, 'di ba? Dapat itong mga pro BBM mga kababayan, no, yung mga vloggers, no, vloggers nila, dapat pinagtatanggol po itong si Gadon, 'di ba? Siguro ko nahihirapan din po silang ipagtanggol si Gadon, no? Dahil po sa sitwasyong ito ngayon. Dahil mukhang wala, baka nag-uulyanin na po itong si Gadon mga kababayan. Ha? At ito na po yung kanyang mga pahayag ngayon. Oy, mga mga katropa. Ha? Na mga BBM vloggers, yan ha? Ipagtanggol nyo naman po si Gadon. Nako. Parang Ninyo Barsaga lang pala ang treatment ng mga vlogger dito, no? Isang beses lang po kinuna ng impormasyon at itinakwil na. Gadon, sa mga vlogger lang ng BBM, hindi ka na pala pinakikinggan. Paano ka papakikinggan ng mga mamamayang Pilipino? Dalawa po yung pag-uusapan natin dito, no? Kaya Gadon, sa mga bagong bira ni Gadon. Pero alam nyo, merong gustong gawin si Gadon na hindi nagiging effective. Ito po, sabi ni Larry Gadon, ngayong pong araw to, kung tutusin si former President Rodrigo Duterte ay hindi mananalo noong 2016 kung hindi siya sinuportahan ng mga Marcos loyalists at mga Ilocano. Kulang ang impluensya ni Duterte para manalo noong 2016 kung hindi siya dinala ng mga Marcos votes. Alam niyo yun, 2016 pa yung pinag-uusapan, no? Siyempre, ang tendency ng mga Duterte supporter na makakarinig yan, magagalit na naman kay Gadon. Yan yung papel ni Gadon, no? Galitin tayo para siya na lang yung awayin. Di ba? So, aawayin natin siya, makakalimutan natin yung mga ibang issue. Makakalimutan natin yung Pidea Leaks. Makakalimutan, hindi po kami ganun eh. Okay lang sana kung dinadala yan ng mga vlogger nyo. No? Tinignan ko ngayon si Mike Abe, itong si Coach Janet, yung mukhang hindi naliligo. Wala eh. Ayaw dalhin yung mga propaganda mo. Hindi ka, ang ina-expect ko po talaga, no? Etong mga sinasabi ni Gadon, eto na yung dadalhin ng mga vlogger. Aba, hindi po. Alam nyo kung anong dinidiscuss ng mga vlogger nila? Maisog rally. At saka WPS. Ganun po sila kasigasig na mag-promote ng maisog rally. Kita nyo? Hindi po nila. Nadala yata sila kay Ninyo. Nagmumukha silang hindi credible. Di ba? Nagmumukha silang hindi credible.
Neutral ka ba? Wala po neutral dito sa amin. Totoo po. Duterte po kami. Anong neutral? Kalokohan yan, neutral. So, alam niyo mga kababayan, no? Ang tagal niyo na po sa YouTube, mga karibin natin, ha? Kung gusto niyo po ng neutral, pumunta po kayo sa sa mga mainstream media. No? Alam naman po natin na ang YouTube po, no? I mean, yung mga vloggers, mga kababayan, ay meron talaga yung pagkabayas, no? Hindi po pwede wala kang kikilingan dito. Ha? Kasi hindi naman tayo mga reporter, mga kababayan. Di ba? Doon lang po tayo sa tingin natin, no? At yung pinaniniwalaan talaga natin. Ngayon, kung nandito ka at malamang kung hindi ka pro Duterte, no? Eh talagang masasaktan ka. At pasensya na po kung nasasaktan po kayo, no? Dahil po kay Gadon. Diyan. Okay. Alam mo, ikaw, Gadon, no? Sa totoo lang, maski pala mga vlogger nyo, hindi ka pinaniniwalaan. Nadala sila kininyo, no? Niyakap nila yung mga sinasabi ni ninyo, puta, ilang araw lang. Yung nagdadala ng chiching si ninyo, lahat sila, dinala yun. Yung propaganda na yun. Tapos sumunod, yung merong karelasyon na daw si BP Sara, basketball player, o dinala na ng ilan, nakahalata na yung iba. Pagkatapos nung rally bayaran, ay puta mukhang miyembro ng Kingdom. Lahat po ng miyembro ng Kingdom nag-aahit, malinis mag-ayos. Puta yung manakuha ni ninyo, alam mong tambay dun. Ganyan pala ang tingin nila kay Gadon. Hindi sila basta-basta nagtiwala. Akala ko talaga susundin nila si Gadon. So ano pang papel ni Gadon ngayon? So, eto na lang po mga karibin natin, ha. Opinion ko lang po ito at hindi ko alam sa inyo kung anong take nyo dito, mga karibin natin. Sa ngayong darating na na election, no? Tingnan po natin, no? Yung mga nagpo-promote or may mga ini-endorso sila sa kanilang mga channel. Tingnan po ninyo muna, nyo po muna yung channel, i-analyze, no? Kung sila ba ay sinusuportahan nila si Trillanes, si Gadon, sino pa? Lenny, o lahat ng siguro ko lahat ng mga tulad nila, no? Kasi masasyak ka talaga ngayon, mga karibin natin, no? Sa panahon po ni dating PRRD, halos yung mga vloggers, lahat ng vloggers, halos isuka itong si Trillanes, di ba? At isinisiwalat yung bikoy-bikoy, di ba? Pero ngayon, nagtataka ka, mayroon nang nagtatanggol kay Trillanes ngayon. Malamang sa ba, pero ito si Gadon walang nagtatanggol ngayon, Baka sa susunod, mga karibin natin, may magtanggol na kay Secretary Gadon. Hindi niya pa siguro panahon ngayon para ipagtanggol siya, no? Kasi parang lumalabas siya po ang diversion ng lahat ng issue ng ng ating bansa. Kasi pag may lumilitaw na issue, agad siya to the rescue agad Hindi ka rin naman pala maasahan sa pagpopropaganda. Hindi ka naman namin papatulan na magagalit kami sa iyo pero isa ka lang sa topic namin. Di ba? Hindi ka naman importanteng tao. Siyempre yung punteriya pa rin namin, direkta kagad. Lagot na. Lagot na, mga kababayan, pag ganyan po ang epekto, no? Ng pinagsasabi ni Gadon sa taong bayan. Kung walang effect, kung hindi na apektado ang taong bayan sa sinasabi ni Gadon, delikado po si Gadon, mga kababayan. Delikado pong matanggal sa pagiging sekretary niya. Diyan sa presidential advisor.
for poverty alleviation. Nako, delikado po mga kababayan. At yan, ay opinion ko lang po yan mga karibo natin ha. Na delikado po si Gadon. Una, delikado po siyang masibak. Ha? Diyan sa kanyang posisyon. Ngayon, pag nasibak po si Gadon, hindi na po siya pwede makapag attorney, 'di ba? Hindi na siya attorney. O wala nang trabaho si Gadon, mga kababayan. At kung kumandidato naman si Gadon, malamang sa malamang. Ha? Matalo rin. Ha? Sino pa bang boboto kay Gadon ngayon, mga kababayan? Halatang halata na eh. No? Pag binoto po si Gadon, mga karibin natin, baka maubos, malimas, no? Yung ating kaban. Ha? Kasi ngayon pa lang, nagpapakita na po siya ng Ha? Pinapakita niya na po kung sino talaga si Gadon eh. Mas nakakagalit yung sinasabi ni PBBM kasi sa'yo, Gadon, imahinasyon ka lang. Lahat ng mga sinasabi mo, puro imagination. Paano mo mapapatunayan yan? Na nagpanalo kay Duterte ay mga Ilocanong loyalista. Given. Ipagpalagay na natin na tama ka. Di ba? Ipagpalagay na natin na ikaw ay tama. Na kayo nga nagpanalo kay Duterte. Ano ngayon? Naglingkod naman siya ng 6 na taon. Huwag mo sabihin, kayo pa rin ang dahilan kaya popular si Duterte. Panunungkulan niya na yun. So yan mga kababayan, kayo po ba naniniwala na Marcos ang nagpapanalo kay dating Pangulong Duterte? Totoo kaya yun mga karibyo natin? Na sila ang nagpapanalo dito kay PRRD? Sa palagay nyo po mga kababayan, wala tayong magagawa, ganyan talagang paniniwala nila eh. Nahal na siya ng tao dahil naranasan namin kung paano yung Duterte leadership. Labas na kayo dun. Wala na kayong say dun. Kung pinagpipilitan mo na kayo nagpanalo, thank you. Pero kaya popular si Duterte mula 2016 hanggang ngayon 2024 na hindi na sila sa presidente dahil sa kanyang ginawa. Eto. Ano po sabi nito ni Gadon? No, bubueltahan niya raw yung mga justices. may tama. Sorry kung eto lang po yung pambibira nyo pala, vlogger nyo, hindi siya dinadala. Tignan nyo po yung tignan nyo po yung dala ngayon. Asa na ba yung kay Gadon ng mga justices? Puta, nawala. Hindi ko natantosan Teka lang Hindi ko nga natantosan. Nangyari na Okay, ito po ang buwelta ni Gadon. Gadon to file impeachment complaint against Supreme Court justices for perjury ruling. So lahat po ng mga pumirma sa kanyang guilty, yung pagiging guilty niya sa perjury o pag-testify ng haka-haka. Mahilig sa. Siguro si Gadon hindi niya na ma-distinguish yung katotohanan sa haka-haka, no? Kasi nagte-testify pa siya. Yun po yung kinaso sa doon po siya guilty. Siya po ay nagsampa ng impeachment kay Sereno. Samantalang yung kanyang sinumpaang reklamo ay wala palang katotohanan. Base lang daw sa haka-haka. So yun. So yan mga kababayan, dyan po magaling itong si Secretary Gadon, no? Ewan ko ba kung bakit hindi pa tanggalin nito mga kababayan. Kasi biruin mo, kahirapan sa Pilipinas, haka-haka lang. Tapos dito pa, may guilty pa siya, 'di ba? Guilty pa itong taong ito, ayaw pa ring sumuko, 'di ba? Pila pa. Grabe po.
Tapos sinasabi niya ang pag-aabogado ay pambata lang. Eh bakit ka pala nag-abogado ka doon? Oo. Kung pambata lang yung pag-aabogado. Bakit ka po nag-abogado pa? Nakakahiya naman po sa ating mga sapao, no? Sa Public Attorney's Office. Kung pangbata lang pala itong profession na ito para kay Gadon, mga kababayan. Well, anyway, mga karibin natin, ano man po ang inyong reaksyon dito kay Gadon? Dapat pa po pang pagkatiwalaan, pakinggan, ano pa ba? O dapat na itong sibakin dahil dagdag lang ito sa pinapasweldo ng taong bayan. Uy, Gadon, mahiya ka naman. Taong bayan pa lang nagpapasweldo sa'yo. Diba? Dahil ikaw po ay secretary ng poverty alleviation. Ibig sabihin po, buwis po ng taong bayan. Tapos, sasabihin mo lang na haka-haka lang ang kahirapan dito sa Pilipinas. Yung pinapasweldo po sa iyo, Gadon, ay pinaghirapan po. Dugo at pawis ng bawat isang Pilipino. Diba? Tapos sasabihin mo, imagination nyo lang yan. Putot. Mahirap na pong kitain ngayon ang kwarta. Kailangan mo talagang pagpawisan, mga kababayan. Tapos sasabihin ni Gadon, imahinasyon mo lang yan. Grabe. Paano po ba matanggal ang isang opisyal ng gobyerno? Magpetisyon? Ang buong bansa, magpapirma, di ba? Magpapirma para tanggalin si Gadon. Pwede kaya yon? Or magpapirma para humingi ng tawad itong si Gadon sa lahat ng Pilipino. Lalo na po tayong mga mahihirap. No? At bakit niya nasabi yon? Well, anyway mga kababayan, ano naman pong inyong reaksyon, komento, or kritisismo sa video ito ay comment lang po sa baba. Para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong nararamdaman patungkol po kay Gadon. Well mga kababayan, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Maraming salamat po.